Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Nagrerenta ako ng isang maliit na room na malapit sa aking work. Madalas graveyard ang duty ko. May ka-live-in ako si Nena, may anak siya na 3 sa dati niyang kinakasama. Nagkakilala kami sa isang okasyon ng friend namin pareho. Kahit na nasa 40 na si Nena, hindi mo akalain na may 3 anak na. Nagkatuksuhan kami hanggang mag-set date. Doon niya pinagtapat sa akin na may anak na siya. Pero nasa father daw nila ang mga bata. Ako naman ay binata. Wala naman problema sa akin na may anak na siya. Dahil panalo pa rin si Nena sa lahat. Lalo na sa ganda. Bilib na bilib ako sa kanya at first time ko naranasan sa kanya ang totoong pagmamahal. Kapag inumpisahan niya, tatapusin niya. Palibhasa may experience na sa pagpapamilya. Kaya ang galing niya talaga. Marami siyang itinuro sa akin, at lagi namin ginagawa iyon sa bahay. Minsan nga nagsiselos ako, lalo na kapag lumalabas kami. Ang sexy kasi kung manamit at kasing sinong lalaki mapapalingon sa kanya. Last month nag-resign siya sa trabaho para lumipat sa iba na mas malaki ang sahod. Habang naghihintay siya ng result ng medical at requirements, sa bahay muna siya. Sakto naman lumuwas ang tatay galing Batangas para ayusin ang mga papers ng minana nilang lupa sa lolo ko. Dahil walang matutuluyan, doon muna siya sa akin nakituloy. Maliit lang ang room na inuupahan namin, sa bed kami ni Nena at sa lapag si tatay. Madalas naman panggabi ang duty ko. Akala ko mga 1 araw lang si tatay, pero 1 linggo na hindi pa nauwi sa Batangas. Hindi pa raw kasi ayos ang papers niya. Simula naman ang tumuloy si tatay sa amin, parang nagbago si Nena. Hindi na siya masyado active, parang tumamlay ang pakikitungo sa akin. Dati araw-araw talaga akong masaya, nagdududa tuloy ako. Sila lang pa naman ni tatay na iiwan sa kwarto. Lalo kapag panggabi ako, saka nakikita ko na magkasundo sila. Minsan pang umaga ako, pag uwi ko ng hapon. Malamig ang kwarto, parang kaka-off lang ng aircon. Samantalang sa gabi lang nag-open si Nena ng aircon. Wala kasi akong tiwala kay tatay. Kilala kasi itong palikero sa amin. Kaya nga naghiwalay sila ni nanay noong maliit pa ako. At kung sino-sino na ang naging babae niya. Kahit na kasi sa edad ni tatay na 61 masasabing matikas pa at bolero. Nag-aalala ako na baka isang araw pag uwi ko wala na si Nena. Sumama na pala kay tatay sa Batangas. Ayoko naman na tanungin si tatay tungkol doon. Si Nena naman sinabihan ko na wag masyado magtiwala kay tatay dahil bolero yan. Sagot ba naman sa akin, wag ka naman madamot, share your blessings, saka mabait ang tatay mo. Siyempre nakikisama rin ako para wala siyang masabi. Sabi pa ni Nena sa akin, nakakayamot. Bakit ako nagsiselo sa tatay ko? Bakit ayaw kong mawala si Nena sa akin? Saka kahit na alam ko na may anak na siya, mahal ko siya. Meron din kaming katabing kwarto na kaibigan ko ang nakatira. Kahoy lang ang pagitan ng dingding. Kapag andoon nga ako sa kabila, dinig ko ang usapan sa kwarto naming lalo kapag malakas ang boses. Dahil sa duda ko naisipan ko silang hulihin, pero paano? Doon pumasok sa isip ko ang kwarto ng kaibigan ko. Noong huling nag-shot kami sa kwarto niya, nagdala ako ng screwdriver at dahan-dahan ako gumawa ng butas. Sakto tapat doon sa bed namin. Hindi ko naman pinahalata sa kaibigan ko. Hanggang isang gabi alam ni Nena na papasok ako. Maaga ako naghanda. Sakto pumasok din ang aking kaibigan. Umalis na ako ng bandang 5:30 ng hapon, 6 ng gabi kasi ang duty ko at balik ko 6 din ng umaga. Dahil malapit lang ako sa work, mabilis lang din ako nakakauwi. Akala ni Nena ay umalis talaga ako. Pero doon ako pumasok sa kabilang kwarto. Sumilip agad ako.
Pero mga 30 minutes na, wala pa naman akong nararamdaman na kakaiba. Baka nga mali ang duda ko. Nag-scroll na lang ako sa aking cellphone at nanonood ng mga videos na dumadaan sa aking newsfeed. Habang abala ako sa aking pinapanood, may narinig ako na usapan. Sigurado na hindi na babalik yun. Nasa trabaho na sigurado yun. Ang narinig ko na boses mula ka aking inuupahan na kwarto. Agad akong bumalikwas at punta ng butas na ginawa ko. Nakita ko na bagong ligo si Nena. Si tatay naman inopen na ang aircon. Nanlaki ang aking mata sa sumunood na nangyari. Tama nga ang hinala ko. Si Nena kung ano ang ginagawa sa akin. Ganon din ang ginawa niya kay tatay. Pero ang pinagtaka ko rin sa aking sarili. Bakit hindi ako nagalit? Parang natuwa pa ako sa panunood. Na dati ay selos na selos ako. At ayaw ko na maagaw sa akin si Nena. Pagkatapos parang nahimasmasan ako. Natulala ako saglit. Ano ang aking gagawin matapos na malaman ko ang totoo? Inayos ko ang aking sarili at lumabas ng kwarto ng aking kaibigan. Pumunta ako sa may pinto ng kwarto namin at kumatok. May mga kalabog ako na narinig mula sa loob. Para bang nagmamadali sila. Siguro nagulat sa narinig na boses ko. Anong nangyari? Bakit ka umuwi? Masama ang pakiramdam ko. Parang lalagnatan ako. Pinauwi na lang ako ng aking supervisor. Ang dahilan ko kay Nena. Si tatay naman nakahiga na sa lapag at nakabalot ng kumot. Nagtimpla naman ng gatas si Nena para ibigay sa akin. Iyon kasi ang madalas na ginawa niya bago ako matulog sa gabi. Halata pa ang gusot na kobre kama namin. Hindi ko na lang pinansin at humiga na ako. Tumabi naman sa akin si Nena at yumakap. Yumakap din ako sa aking mahal na si Nena. Pero nasa isipan ko pa rin ang aking nakita kanina. Hanggang sa ang dati naman ginawa ni Nena kapag kami lang ay muli naman niyang ginawa hanggang sa makatulog na kami ng sabay. Masaya kami ni Nenang gumising, tulad ng dati. Kinabukasan naman umalis na si Nena para pumunta doon sa bago niyang papasukan. Si tatay naman umalis din para pumunta raw ng accessor office. Simula naman nang makapasok sa bagong trabaho si Nena, madalang na kami magsabay sa matulog. Malayo kasi ang office nila. Si tatay naman bumalik na ng Batangas hanggang sa nagstay in si Nena para hindi siya hirap sa biyahe. Tuwing linggo na lang ang uwi dito sa akin. Doon na rin nagsimula ang matamlay na relasyon namin hanggang sa hinayaan ko na si Nena. Sabi naman niya sa akin, bata pa raw ako. Maghanap na lang daw ako ng kaedad ko rin hanggang sa bumalik na ako ng Batangas para ayusin ko rin ang aking papers para sa pagsampa ko ng barko. Ilang buwan din kaming walang komunikasyon ni Nena. Marahil nakalimot na rin siya at ako naman ay naghahanda sa pag-abroad. Bago ako umalis kinabukasan para sa pagsampa ko ng barko, nagkatay pa ng baboy para despedida sa aking pag-alis. Para rin daw sa masaganang pag-abroad, pumunta rin ang aking mga pinsan, kaya parang nagmukhang fiesta ang aming bahay. Nagpasalamat din si tatay sa mga pumunta. Maya-maya, nagtawanan at palakpakan naman ang mga pinsan ko. May ipapakilala raw si tatay na magiging asawa niya. Hindi ko pinansin ng una kong marinig, pero nang lumabas na ang babae, napatingin talaga ako at lumapit. Si Nena, naka-holding hands kay tatay. Masaya silang dalawa habang tinitingnan ng mga tao. Hindi na lang ako kumibo, ngumiti na lang din ako. Lumapit ako kay Nena sabay sabing, welcome sa aming pamilya. Nakangiti rin sa akin si Nena at masaya siyang yumakap kay tatay. Kahit paano natuwa na rin ako. At least may makakasama si tatay sa bahay. Lalo wala ako dito sa Batangas. Sila nga ang bagay. At tama si Nena. Maghanap ako ng nababagay sa akin na makakasama ko habang buhay. Maraming salamat.